Breaking news, heto na, kabado na sila. VP Sara, mga DDS, matutuwa dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tuloy na tuloy ang pag-angat ni VP Sara Duterte. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan din ng Banateros at isa dyan ang idol natin na si Banat Bay. Mga idol natin yan, ipagpatuloy natin. Etong recent, di ba, kung makaalala ninyo, may mga nilalabas tayo doon sa numero na survey, nangunguna si Vice President pa rin. Ngayon, Okta Research naman, nangunguna pa rin siya. Pero merong catch. Ha? Panoorin natin ito, ha? Para mas maunawaan ninyo kung ano yung packaging na ginagawa ng mga PR o ng mga propagandista ni Marcos. May unreleased survey din umano ang Okta Research sa 2028 presidential preferences. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte pero lumiit na ang pagitan o lamang niya kay former Vice President Leni Robredo. Yon ang catch. Yan ang kanilang pinalalabas ngayon. So parang talagang ang pinaglalaban ngayon si VP Sara at saka si Madam Leni. No, na ibig sabihin parang humahabol ang ratings ni Leni Robredo kay VP Sara. No, parang pinapalabas nila na kayang-kaya ni Madam Leni si VP Sara. Pag si Leni ang naging presidente, sigurado hindi tayo magugutom sa lugaw. Diba mahilig siya sa mga ganun, lugaw, no? Yung ano niya dati, yung parang foundation, yung mga lugaw-lugaw. Lumiliit na daw ang lamang ni VP Sara Duterte at ni Robredo. 'Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi there is a rumor going around that ito hindi naman to lihim. May mga nagpupush na tumakbo si Vice President Sara Duterte as president at maging vice si Leni Robredo. Naku. Una-una, they're not enemies. 'Di ba? Magkaibigan pa nga yan eh. So meron talagang possibility na lumalabas na ganun at may nakikwento. At nung sa akin, kung may mga bali-balita na ganyan na si VP Sara pinapatakbong presidente at may posibilidad na pwedeng maging vice president si Leni Robredo, ako medyo hindi rin maganda sa ganun. Kasi ako nga sinabi ko, pas ako pag si GMA ang magiging vice president ni VP Sara. Sa pagiging presidente, si VP Sara iboboto ko 100% solid yan. Pero kung sakasakaling si GMA magiging vice niya, medyo out tayo dyan. Siyempre tayo medyo kailangan natin mag-ingat na ngayon. Dahil ayaw na nating maulit yung mga nangyari nitong mga nakaraan. Although nakikita naman natin na medyo, hindi lang medyo, siguro close si GMA at si VP Sara, pero para sa akin, alam mo naman medyo si GMA merong bad record dito sa ating mga Pinoy. At ito pang kay Leni, syempre kung sakasakaling siya naman na magiging vice president ni VP Sara, alam naman natin kung sino yung mga taong nasa paligid ni Leni. Diba? Naku, delicates you. ba siyang mga ganyang rumors, bigla na lang nanligaw si Marcos kay Leni Robredo. Ayun. 2 beses pinuntahan, 2 beses sila nagkita. At kung ano-anong project ang ibinibigay. Para bagang Biglang si BBM biglang bait kay Leni, no? Samantalang dati galit na galit si BBM, silang dalawa nagkakabanatan pa eh. 'Di ba? Halos nung natalo si BBM ng Vice President noon kay Leni, 'di ba? Halos parinigan sila. Sa pagiging presidente, tamakbo silang pareho, parinigan din sila. Wasakan sila ng pangalan. Ngayon,
Gusto na makipag-join force. Parang nauuso ngayon yung kain suka. Di ba? Ililigawan itong si Robredo. Ngayon, etong survey na ito, kung i-connect ninyo, tila bagang inuudyok nila si Robredo. Ewan ko kung inuuto nila dahil uto-uto. Inuuto nila na, uy, tumatapat ka na, lumalapit ka na kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, walang kalaban. Malinaw na walang kalabang mahigpit si VP Sara. Don't ever forget kung wala sanang naninira sa kanya at ganito yung dikit, masasabi nating hindi, okay yan, hahabol yan, tatama, makakahabol yan si Leni Robredo. Pero remember this, full force from the mainstream media to the blogger, to the social media, full blast sila na siraan si VP Sara Duterte and yet sobrang taas pa rin niya. Kung sa bagay, talagang marami talagang naninira kay VP Sara na ayaw talaga siyang maging presidente. Kasi unang-una, naramdaman na nila yung pamumuno ng tatay niya. So kung si VP Sara ang sakaling maging pinuno sa mga susunod, syempre iniisip nila is mauulit na naman yung pamumunong ginawa ng tatay niya. Yung pamumuno na diretso, yung pamumuno na alam nating may takot ang mga walang iya. Yun ang kinatatakot nila. At syempre, hindi magiging baby ang mga nagpapababy. At hindi kakapal ang mga bulsa ng mga gustong magpakapal ng bulsa kung sakaling si VP Sara at isang Duterte na naman ang maupo sa Malacanang. So talagang pagtutulong-tulungan nila yan. Gagawin nila lahat para si VP Sara ay hindi makaupo. Nakikita naman natin ito na eh. Kitang-kita na natin kung paano siya siraan. Sa dami ng problema ng Pilipinas, nakikita natin na siya lang ang pinupunteriya ng mga yun. Wala nang iba. Halos yung problema ng bansa hindi na nila nakikita. Puro si VP Sara lang ang nakikita nila. So nagiging focus lang sila sa darating na eleksyon. Hindi sila nagiging focus sa taong bayan. Hindi na nila naaalala yung mga pangako na ipinangako nila sa taong bayan nung kumakandidato sila. Ang importante sa kanila ay yung maupo at tumaas ang kanilang posisyon or mailuklok nila yung gusto nilang mailuklok sa posisyon para pakinabangan nila. Kasi si VP Sara talaga is hindi nila mapapakinabangan yan. Papakinabangan si VP Sara ng taong bayan. Pero ang mga walang ya, hindi siya pakikinabangan. Ibig sabihin ito, simple lang that there is a large following si VP Sara Duterte. There is really a strong and large following si VP Sara Duterte. Oh. And because, ito ang aking nakikita. Because babagsak pa ng babagsak ang bansa natin. Hindi lang financially, hindi lang sa corruption. Kasi mantakin mo the President himself, BBM, sabi niya may makukulong. Walang nakulong. Yung kinulong, wala pang kinalaman. Kinulong lang kasi yung mga anak sinuportahan si VP Sara Duterte. The rest, wala. Yun. Nga. Doon pala mabibwisit na taong bayan eh. Di, totoo yan, no? Wala naman talaga tayong nakitang nakulong na nasangkot sa flood control project ng mga malalaking pangalan. Di ba? Na alam natin na binabanggit ng mga tumitestigo. Ang problema, yung mga tumitestigo kapag bumabanggit ang medyo malaking pangalan, sila pa yung lumalabas na masama. So dito sa mga flood control na to, sa mga ghost projects or what, wala silang napakita sa atin. Although may tinatag silang ICI, pero yung ICI na yan is para sa pagpapapangulang lang ng pangalan yan. Para sabihin na iniimbestigahan nila yung dapat nilang imbestigahan. Pero sa totoo lang, yan yung investigasyong house show lang. Wala naman talaga tayong nakita eh. May mga napapakulong sila, sino-sino lang ba? No? Hindi nga natin kilala eh. Yung iba mga mukhang nagpapataya lang ng wete. Oh, tapos si Bong Revilla, nadamay pa. Diba? Sumama sa alyansa nila tapos ginanyan pa, parang trinidor si Bong Revilla. Grabe, no? Talagang ang sakit kay Bong Revilla, no? Na para siyang trinidor, no? Pagkatapos ng lahat-lahat, no? Nakisayaw pa siya doon ng budots-budots, tapos ganyan lang pala yung mapapala niya. Kasi ang tindi ng issue ng flood control. Bilyon Oo, every day nawawala sa gobyerno. And yet,
wala ni isang nakukulong na tunay na kaalyado nila. Ano nangyari? Ang nakukulong lahat na lumalaban sa kanila. Sabi nga ni Yun. Chico Barsaga, ni Congressman Miao Barsaga, abay, nauna pa siyang nakulong kaysa doon sa mga congressman na kontraktor na nabuking na may mga kickback. Totoo nga yan. Una pa talaga siyang nakulong kaysa sa mga yun. Mantakin mo, ang ginagawa ni Kiko Barsaga is kinakalaban niya lang yung katiwalian. Nang re-real talk lang siya, sinasabi niya lang yung katotohanan sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon. Pero siya pa yung nakulong. Pero yung mga tao na lumulustay sa pera ng taong bayan, yung mga tao na dapat managot sa taong bayan, ay hindi nila pinapanagot. Kung sino ang nagsasalita laban sa ano ngayon, sa gobyerno or what, yun pa ang nakukulong, yun pa ang lumalabas na masama. 'Di ba? Parang wala ka ng karapatang punahin ang mali. Kailangan kung pupuno ka, yung mali, gawin mong tama. Yung tama, gawin mong mali. Yun yun. Yung kanilang tinatawag na enemy na si Saldico, anyari, malaya. Kaya ngayon, itong survey na ito, ang packaging na ginagawa nila, ito yung catch. Ang packaging ngayon, susubukan nilang kumbinsihin at utuin si Leni Robredo na, uy, lumalapit ka na. You have a potential to win over Vice President Sara Duterte. Siyempre, lalakas ang loob. Alam mo, ingat kayo dyan. Ikaw, Robredo, maging mautak ka naman this time. Totoo, maging matalino ka naman this time. Naturingan kang laging lutang. This time, maging matalino ka naman. Mag-isip ka na mabuti. Sure shot na manalo kang vice? O mapahiya ka na naman dahil talo ka na namang presidente? Kasi wala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na yung magkasunod na tumakbong presidente, nanalo. Wala. Maari siguro umabot pa ng mga how many years. Patunayan mo yung sarili mo sa Naga. Actually, sa totoo lang, Oo, kay Madam Leni, Diyos ko naman, manahimik ka na lang dyan sa Naga, di ba? Mas maganda maglingkod ka na lang sa mga kababayan mo dyan sa Naga. Mas kailangan nila ang serbisyo mo. Di ba? Kasi sa totoo lang, no, hindi ko naman sinasabing natatakot tayo na tumakbo si Leni ng presidente. Baka matalo si BP Sara. Okay lang, karapatan niyang tumakbo bilang presidente. Wala namang problema sa akin kung tatakbo si Leni ng presidente. 'Di ba? Karapatan niya naman 'yan. At alam ko naman, no, kumpiyansa naman ako sa sarili ko na syempre may laban pa rin si BP Sara sa kanya. 'Di ba? At saka sa totoo lang, hindi porket dumidikit o nababalitaan natin dumidikit si Leni kay VP Sara, ay yun na yun. Diba? Hindi pa naman tapos ang laban, malayo pa ang tunay na eleksyon. Diba? Kasi dito pa lang nakikita na natin, partida na. Si VP Sara ay sinisiraan. Winawasak yung pangalan niya. Pero hindi pa rin siya bumababa sa survey. Although sinasabi na dumidikit si Leni sa kanya, madali lang sabihin niya na dumidikit sa kanya. Madali lang yan. Pero hindi pa tapos. Wala pa tayo sa tunay na laban. Diba? Ngayon, kahit sabihin natin na si BP Sara ay bumaba at si Leni ang nanguna, hindi pa rin tapos yan. Wala pa tayo sa totoong laban. Kasi kumbaga si VP Sara nagbibigay na ng partida sa kalaban niya. Partida na sinisiraan pa siya. Partida na pinagtutulong-tulungan pa siya. Diba? yung kanyang galaw, yung kanyang political adventure na maging mayor ng Naga, that's a good move. Tulad din nung kay Isko, that's a good move. Kaya nga, di ba, ilang beses sinabi ni Isko na magna 9 years siya, ibig sabihin 3 terms siya. Tatakbo niya, talagang ayusin niya Maynila. I think that's a good move. Ako, yun din ang sinasuggest ko pag nagkikita kami ni Yorme. Ayusin mo Maynila, pagandahin natin ng Maynila. Pag gumanda Maynila, tao na magtutulak sa'yo maging Pangulo. Oo. Di ba? Wala na silang isipin kasi makikita nila, wow, napaganda. Di ba? Nabitin kasi sila doon sa Parang tatlong yung parang yung nangyari kay PRRD, di ba? Pinakita niya, di ba, sa Davao na talagang naiayos niya yung Davao. Naging disiplinado, naging magandang lugar, tumaas ang ekonomiya nila sa Davao, naging maayos, napatakbo ng Duterte ng maayos ang Davao. So,
yung taong mismo na yung taong bayan na mismo ang nagtulak kay VP tuloy. Kay PRRD para tumakbong presidente. So hindi naman nagkamali. Nanalo si PRRD. Kasi nga 'di ba, kumbaga yung mga tao meron na silang ebidensya na nakita sa mga nagawa ni PRRD. Syempre, ang ganda-ganda na ng Davao. 'Di ba? Posible na mangyari din 'to sa Pilipinas. Naging disiplinado ang Davao. Posible na mangyari din ito sa Pilipinas. 'Di ba? Doon tayo umasa eh. So ako, para sa akin na kontento ako doon sa naging serbisyo ni PRRD sa pagiging presidente niya. Kaso nga lang, syempre, hindi niya lahat nagawa eh. Yung gusto niyang gawin dito sa bansa natin is hindi niya nagawa. 'Di ba? Although may mga nagawa siya pero hindi pa yun talaga yung 100%. Kasi nga, 'di ba, nagkaroon ng pandemic. Pero kung hindi nagkaroon ng pandemic, yan sigurado yan. Magagawa lahat ni PRRD yung dapat niyang gawin sa Pilipinas. Magiging maayos talaga. Taon eh. Nabitin sila. Marami nga ngayon nagsasabi na sana si Yorme na lang eh. Di ba? Kesa si Marcos. Pero dahil nga sa nabitin pa sila. Eh kung magawa niya at maayos niya Maynila for 9 years, panalo yan. Nasusunod na Pangulo. After 9 years. Pero ito matindi. Ganon din sana kay Leni Robredo. Pero kung paiirali na naman ni Leni Robredo yung kanyang pagiging ambisyosa at yung paniniwalaan niya yung mga bumubulong-bulong sa paligid niya, Oo. lalagpak na naman yan. Kaya nga ito, this is an advice to you, Leni Robredo. Huwag kang makinig sa mga nasa paligid mo. Unless gusto mo kumita sa campaign funds. Pero siguraduhin mo yung campaign funds na kikitain mo, malaking malaki, to the point na kailangan mo na mag-retire sa politika. Dahil pag natalo ka na naman, sigurado talaga na ikaw ay matutulog na. As in, wala ka na. So mabuting siguraduhin mo muna, kung ako sa'yo, pagandahin mo, Naga, paayusin mo talaga yung pagiging mayor mo. Kumbaga, at maybe in the future. Kasi sabi ko, maglabas muna siya ng katibayan na kaya niya talagang dalhin yung Pilipinas. So kung makikita ng mga tao na yung Naga talaga is nadadala niya ng maayos, edi go. Pero syempre kapag wala ka pang pinapatunayan, huwag ka tumakbong presidente kasi iba naman kasi tumatakbong presidente, wala namang pinapatunayan. Kaya natatalo. Yun ang pinakasikreto dyan. Patunayan muna sa mga taong bayan na nasasakupan nila kung sila'y politiko. Diba? kung nga sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Pag gumanda Naga, bakit hindi siya i-consider? Kung gumanda Naga, kasing ganda ng Davao. Kasi remember, ang Davao ngayon, pumunta kayo. Ako, sabi ko nga sa inyo, I challenge you. Go to Davao. And I'm confident na sigurado ako pag kayo pumunta ng Davao, hindi kayo mapapahiya. Dahil talaga napakaganda po ng Davao. Dito mo malalaman kung meron silang leader na maayos. Hindi lang doon sa mga patag na lugar. Hindi lang doon sa magandang malinis na lugar. Hindi yun. Madali yun, kayang-kaya yun. Pero alam mo ko ano? Yung kultura at ugali ng mga tao. Yun. Kasi nagbabago yan pag ang leader nila, iba ang kultura, iba ugali. Pero pag, sorry sa term, pero kailangan kong gamitin tong term na to kasi ito'y sapat na lengguwahe para. Kapag kupal ang leader, asahan mo, lahat ng constituent yan kupal din. Gago din. Kaya nga alam mo, etong bumubulong sa'yo at etong propaganda ng mga media na, umiikli na lang yung iyong agwat kay VP Sara Duterte. Naku po, huwag kang maniniwala dyan. Sa puntong ito, mga kausap natin, Octa Research Group founder, Professor Ranjit Rai. Magandang tanghali po, Prof. Salamat po sa oras. Yeah, thank you Cheryl at maraming salamat po sa mga nanonood sa atin at saka nakikinig. Prof, binanggit nyo na nananatiling leading si VP Sara Duterte sa 2028 presidential preferences. Ngunit, lumiliit na yung kanyang lamang kay Mayor Leni Robredo. Galing mo talaga mag-packaging, Cheryl Cosim, ha? Maliit na lang o ilang porsyento na lang ang pinag-uusapan po dito? Galing ng packaging mo, It's between 9 to 12%. Yun ho yung 9 to 12 percentage points po ang lamang. Dahil may margin of error tayo, lalabas kami ng formal na report tungkol dito and most likely next week siya. Presidential preference for 2028. So malayo Parang may pang-uto na sila kay Leni, no? Hindi pa predictive.
Ito ay preliminary results. Ito lang ay preference na nilabas namin kasi for the past few quarters, wala kaming nilalabas na preference for 2020 dahil kadalasan ay commission siya. So itong aming pag-aaral sa ngayong sa quarter ngayon, first quarter 2026, hindi po siya commission. So naglalabas kami slowly ng aming mga naoobserbahan. Bakit tayo nyo pa ilabas? Ito malinaw dito. This was surveyed etong first quarter. So, ibig sabihin, January, February, March, April. First quarter. Di ba? Etong unang quarter ng taon na ito. Sabihin, latest na latest to. Pangalawa, non-commission ito. Ibig sabihin, walang politiko nagbayad sa kanila. Hindi binayaran ng hapon ni VP Sara Duterte. Linawin natin, etong survey na ito. Ibig sabihin na non-commission, independent to sa kanila ho itong survey na ito. Kaya nakapagtaka ba't di nilalabas, ano? Hindi, malay nyo, sabi naman niya, ilalabas din daw hindi lang ngayon. Kasi baka mapahiya ng todo-todo itong mga congressman. So, malaki ho yung tinaas ng numbers ho ni Mayor Lenny this first quarter. Bagamat, no, or dapat lang siguro i-emphasize, ay leading pa rin ho si VP Sara Duterte sa preference. Dapat i-emphasize leading pa rin. Ikaw naman, Cheryl Cosim, huwag mo naman kasing masyadong i-package na umaano na si Robredo. Masyado naman nakahalata. Yan, huwag ganun. Halatang halata. She has some 33% of the... Sandali. Baka sabihin ninyo, ikaw naman, Banat Bay. Ito. Sinalsal nila yan, tingnan mo. Ito, may lalabas ako. Ayan, One News din yan, Ibig sabihin sa TV5, kilala nyo naman kung sino may-ari ng TV5. Di ba? Ano sabi? Yan ang lagi. Gap narrows between VP Sara Robredo as 2028. So talagang pinapackaging nila. Kaya lang, sabi ko, kawawa naman si Ontiveros. Effort siya Effort siya. Ganun pa siya sa television. Kunwari, talagang nagiging maros na siya Sumasagad na yung kanyang pagiging epal. Kinakawawa nyo naman. Ba't ayaw nyo ba kasi kay Ontiveros? Alam mo si Ontiveros? No? Lagi nila tinutulak si Lenny, no? Pero si Ontiveros, hinahain niya na nga yung sarili niya. Talagang parang nababaliwala siya, no? Kasi parang inaamin na din ng mga kasama niya, hindi ka naman mananalo, wala ka naman silbi. Mahina ka naman Kawawa naman si Ontiveros, no? Si Ontiveros talagang ihahain ko ang aking sarili kung sakaling ako ang kanilang mapipili. Handa ako. Pero sarili mo ng mga kasama talagang ayaw sa'yo. Kasi kung talagang may kumpiyansa sila sa'yo, no? Kasi iniisip ni Ontiveros, malakas siya. Kaya niyang talunin si Sara Duterte. Yung nga sinasabi niya Kaso nga lang, siya lang ata may paniniwalang ganun sa sarili niya. Para ito yung sample lang ito, hindi ko sinasabing siya sample lang. Parang siya yung babaeng pinipilit kang makipag relasyon sa'yo. Pero ayaw mo naman kasi ang baho ng... Wala ako sinabi. Di ba? Talagang pinipilit ka Pero ayaw ng taong bayan talaga kay Ontiveros Ngayon, takbo sila ngayon dito kay Robredo. May problema. Ay, naku po. Preference for 2028 na napakalayo pa, and si VP Lenny is around 21%. Pero Prof, ito na ba yung masasabi natin pinakadikit, pinakamalapit, na malaki yung ito? Talagang sabi dito, emphasize yung yung pag-angat ni VP Sara Duterte. Siya naman talagang ine-emphasize nitong reporter na hindi talaga bang lumiliit yung kanya paulit-ulit. Lumiliit ba talaga yung nila, yung gap nila? Yan ba dahilan ba't mo in-interview? Halata Ako amoy na amoy ko. Takas po ni Mayor Lenny? Tama po, sa pinakamalapit na Ulitin na naman yan sa preference, second place, no? And then siya rin ang pinaka in this quarter pinakamataas na jump ng numbers niya. Maliban po kay kay Mayor Lenny, sino pa po yung mga ilang sumunod na pangalan? Okay, yung mga sumunod na pangalan ay of course si Senator Raffy Tulfo, andyan po si Mayor Isko, andyan po si Erwin Tulfo, of course, andyan si Bam Aquino, Senator Bam Aquino, andyan rin po si Secretary John Vic Remulla, andyan rin po si Senator Risa Ontiveros. Maraming names actually Pero hindi lahat naman nakakuha ng... maliliit yung porsyento nila. Hindi siya kasing significant nitong kay Mayor Lenny, no? Pero definitely, meron silang symbolic na preference. And dahil kasi matagal pa itong 2028 na election natin, mag-iiba pa yung mga numero na to. Yeah. Andun sila sa... Sige na, para matapos na yan, sige, patakbuhin nyo na sa 2028 yan. Kahit ako, sige. Di ba? Kasi baka sabihin nila,
tayo, natatakot tayo kay Lenny. 'Di ba? Na baka manalo sila kay VP Sara. Go, 'di ba? Mas maganda nga 'yun, merong kalaban si VP Sara para magkaroon naman ng trilyong eleksyon. Kasi kung sila Remulla, si Hontiveros lang yung mga kalaban niya, sigurado alam na naman natin eh. 'Di ba? Kumbaga kain alikabok 'yun. Pero kung si Lenny, pinaniniwalaan talaga nila na dikit kay VP Sara, go para malaman talaga natin yung totoo. 'Di ba? Para matapos na yung mga haka-haka na yan. Baka hindi manalo si Sara Duterte kay Lenny or ganyan. Go, sige, patakbuhin na lang para maganda. Ibig sabihin hindi sila naka-zero. Meron silang preference. Including people like General Nick Torre, no? Meron although mababa nga sila, pero meron hong preference na indicate. Lumulutang yung mga pangalan, Prof. Lumulutang ho yung pangalan, hindi pa Chepe Tanyag, pero nandun yung preference. So, ito ay preliminary ho, hindi ho predictive, hindi ho sinasabi, ito na ang magiging mga numero, nagbabago quarter by quarter. Ito nga lang, itong unang time na mag-talk definitively about preference for 2020. Kasi sa amin ho, hindi namin talaga inilalabas yung mga commission surveys namin. Ngayon lang talaga, hindi na commission tong part na to. So maglalabas kami at least for VP Sara at saka si Ma'am Lenny. Ayun, natating nato kaya ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre nato kaya natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Banat Bay. Kanyang mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.